Hallelujah. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel?" Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang ilang bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat siya'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Si Jesus ay napuno ng habag dahil nakita ang mga taong lito at lupaypay na parang mga tupang walang pastol. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang pagmamalasakit ni Jesus sa kapwa niya, sa mga tao, lalo na doon sa taong inaalihan ng demonyo. Kaya pinalaya niya mula sa hawak ng demonyo at binigyan ng kalayaan na mamuhay ng maayos. Maganda rin para sa atin bilang Kristiyano na tumitingin sa halimbawa ni Jesus, na tayo rin po ay tinatawag na isabuhay ang mga halimbawa ni Jesus Nazareno na naririnig natin sa Ebanghelyo, lalo na ang marunong mahabag sa kapwa. Minsan kasi ang iniisip lang natin, yung sarili nating kagustuhan, yung sarili nating comfort, pero nalilimutan natin yung tao sa palibot natin. Para sa atin, heroic virtue yung taong tumutulong sa kapwa. Pero bilang Kristiyano, sana parte ng buhay natin to. Not simply a heroic virtue, but part of our life. Hindi para sa taong special, kundi sa taong normal. Sa tao nagsusumikap na isabuhay ang kanyang pananampalataya. Sa tao nagsusumikap na tumalikod sa kasalanan at magbagong buhay, siya din ay lumalago sa pagkakahabag at pagmamalasakit sa kapwa niya. Pero wag natin sanang isipin na yung taong marunong mahabag ay laging may pa-feeding.
Iniisip agad natin, ay gusto ko mahabag sa kapwa ko, magpapakain ako ng marami. Ay gusto ko mahabag, magpapakain ako, magdodonate ako. Pero sana ang isipin din natin sa habag ay pagiging maunawain sa kapwa natin. Sana yung maisip natin pag lumalago tayo sa pagkahabag, ay marunong tayong magmalasakit at umunawa sa kapwa natin. Yung may matang hindi mapanghusga ang tingin sa kapwa, kundi may matang marunong makilakbay at yumakap sa bawat isa. Kasi kung yung tao iniisip lamang yung sarili niya, ang tingin niya sa kapwa niya ay may panghuhusga na siya. Ang tingin niya sa sarili niya, siya lang ang magaling, siya lang ang mataas, at ang tingin niya na sa kapwa niya ay mas mababa sa kanya. Pero ang taong lumalago sa pagmamalasakit, alam niyang kapantay niya ang kapwa niya at kasama niyang may hinaharap din sa buhay, may kasama din na mga struggles din ang kapwa niya. At alam niya na hindi siya nag-iisa sa paglalakbay niya. Alam niya na yung kapwa niya ay may kanya-kanya ring kwento. May kanya-kanyang pagsubok. May kanya-kanyang kinakaharap sa buhay. Kaya ang pagtrato niya sa kapwa niya ay may malasakit, hindi panghuhusga. Kaya magandang paalala sa atin na ang ating ebanghelyo, ang ebanghelyo naman hindi lang yan kapupulutan natin ng aral o ng inspirasyon, pero minsan hinahamon din tayo sa buhay natin mula sa katigasan ng ating ulo at puso at pagmamakasarili. Hayaan natin na ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos, ang minsan kumatok kung kinakailangan pukpukin para ang ating buhay ay mabago natin at dahan-dahan nating hubugin patungo sa kanyang salita. Itong imbitasyon po sa atin ngayon ng mabuting balita at ang paanyaya sa atin tumugon sa tawag ni Jesus Nazareno na lumago sa pagmamalasakit at paghabag sa kapwa. Huwag tignan ang kapwa na may paghuhusga, kundi tignan ang kapwa na kasama nating naglalakbay patungo kay Jesus. Amen.